Sa bawat pag-alis, may kasamang kaba at sa bawat bagong lugar, may alaala na habang buhay mong dadalhin. Hindi ko makakalimutan ang unang beses na tumuntong ako sa Maynila. Probinsyana pa ako noon. Lumaki sa tahimik na baryo kung saan alas 5 pa lang ng hapon ay halos wala ng tao sa kalsada. Sanay sa tunog ng kuliglig sa gabi, sa amoy ng bagong saing na kanin tuwing madaling araw, at sa simpleng buhay na hindi nagmamadali. Pero dumating ang panahon na kailangan kong umalis. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan. At ito ang ating kwento ngayong gabi. Ang unang pagtapak sa lupa ng Maynila. Madilim pa nang ihatid ako ni tatay sa terminal ng bus. May dala akong isang malaking bayong, isang lumang maleta na hirap nang magsara, at isang sobre na may lamang perang ilang buwang pinag-ipunan nila nanay. Tahimik lang si tatay habang hinihila ang malita ko. Wala siyang masabi. Siguro dahil alam niyang pag-alis ko noon. Simula na rin iyon ng malaking pagbabago sa buhay namin. Pagdating sa terminal, maingay na agad ang paligid. May sumisigaw ng rota, may nagtitinda ng mani, may umiiyak na bata. May mga pasaherong nagmamadaling sumakay. Pero sa gitna ng lahat ng ingay, parang huminto ang mundo ko. Doon ko unang naramdaman ang takot. Takot na baka hindi ko kayanin. Takot na baka maligaw ako. At takot na baka hindi ako para sa Maynila. Bago umalis ang bus, iniabot ni nanay ang isang maliit na supot. May lamang tinapay at nilagang itlog. Para may makain ka sa biyahe, sabi niya. Simple lang iyon, pero hanggang ngayon, iyan pa rin yata ang pinakamasarap na baon na natanggap ko sa buong buhay ko. Habang umaandar ang bus palabas sa aming baryo, pinanonood ko ang unti-unting paglaho ng mga palayan, ng ilog, ng mga punong mangga, at ng mga bahay naming maliit pero puno ng pagmamahal. Hindi ko namalayang umiiyak na pala ako. Mahaba ang biyahe papuntang Maynila, at habang lumalalim ang gabi, mas lalo kong iniisip kung ano ang naghihintay sa akin doon. Naririnig ko noon sa mga kapitbahay namin. Mahirap sa Maynila, mapanlamang ang mga tao roon. Kapag probinsyana ka, madali kang maloko. Kaya halos hindi ako nakatulog sa buong biyahe. At nang sumikat ang araw, doon ko unang nasilayan ang Maynila. Sunod-sunod na gusali. May ilaw kahit umaga. Mga sasakyang hindi matapos-tapos. At mga taong parang laging nagmamadali. Pakiramdam ko noon, napakaliit ko. Pagbaba ko ng bus, halos hindi ko alam ang gagawin. Ang ingay, pusina rito, sigawan doon, usok sa paligid, at mga estrangherong hindi man lang tumitingin sa isa't isa. Mahigpit kong niyakap ang bag ko. Takot akong mawala. Takot akong maloko. Naaalala ko pa, muntik pa akong sumakay sa maling jeep. Hindi ko maintindihan ang rota. Hindi ko alam kung saan bababa. At halos maiyak ako noon habang hawak ang papel na may address ng tutuluyan ko. Pero may isang matandang babae noon na lumapit sa akin. Taga-probinsya ka, no? Ngumiti lang ako ng mahina. Tinulungan niya akong hanapin ang tamang sasakyan. At bago siya bumaba ng jeep, sinabi niya, "Huwag kang matakot sa Maynila.
matututo ka rin. Simpleng salita lang iyon, pero parang gumaan bigla ang dibdib ko. Lumipas ang mga araw. Unti-unti kong natutunang sumabay sa agos ng lungsod. Natuto akong tumawid sa matataong kalsada. Natuto akong bumiyahe ng mag-isa. Natuto akong mabuhay ng malayo sa pamilya ko. Pero sa gabi, kapag tahimik na ang inuupahan kong maliit na kwarto, doon ko nararamdaman ang lungkot. Namimiss ko ang tunog ng electric fan namin sa bahay. Ang boses ni nanay tuwing gigising ako. At ang simpleng hapunan naming sabay-sabay. Sa Maynila, kahit napakaraming tao, pwede ka pa ring makaramdam ng matinding pag-iisa. May mga gabing umiiyak ako ng tahimik. Hindi dahil gusto kong sumuko, kundi dahil namimiss ko lang maging anak. Namimiss ko ang pakiramdam na may uuwian kang hindi kailangang pagtrabahuan muna. Pero habang tumatagal, doon ko rin nakita kung gaano ako pinatatag ng buhay. Ang dating takot na probinsyana, unti-unting naging matapang. Natuto akong lumaban. Natuto akong mangarap ng mas malaki. At higit sa lahat, natuto akong paniwalaan ang sarili ko. Hindi naging madali ang unang pagtapak ko sa lupa ng Maynila. Maraming luha, maraming kaba, maraming gabing gustong-gusto ko nang umuwi. Pero kung hindi ako umalis noon, hindi ko rin matutuklasan kung gaano pala ako katatag. At minsan, naisip ko, lahat pala tayo may sarili nating unang pagtapak sa Maynila. Hindi man literal na lungsod, pero isang lugar sa buhay natin na kinatatakutan nating puntahan. Bagong simula, bagong laban, bagong mundo. At kadalasan, doon natin nakikita kung sino talaga tayo. Ngayon, bago ka matulog, alalahanin mo ang lahat ng lugar na kinatatakutan mong puntahan noon. Pero kalaunan ay naging bahagi rin ng iyong paglaki. Dahil minsan, ang pinakatatakot na pag-alis, siya ring magdadala sa atin sa buhay na matagal nating ipinagdarasal. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, pwede bang i-like, share, and subscribe nyo ito? Hanggang dito na lang at sa susunod pa nating mga kwento. Magandang gabi sa ating lahat.